Hello mga bossing! Welcome back to my channel. Kayo po ba mga bossing ko isa sa mga pakiramdam po ninyo na paborito kayo ng kamalasan? Maaaring isa sa mga mababanggit ko ay meron kayo at ano po ang dapat nating pangontra para yan po mga bossing ko ay maiwaksi po ninyo. Para hindi na po kayo malasin, para puro swerte ang dumating. Alam nyo po ba mga bossing ko na dapat ay pinagpapahalagahan po natin or kaya po ay kung alam po ninyo na malas, dapat binabago po ninyo ang inyo pong pintuan, yung inyo pong main door, higit sa lahat mga bossing. Nyo pa mga bossing, ano-ano po ba ang mga malas na katapat ng inyo pong main door or kaya po maging ang inyo pong bintana, yan, nasabi ko na rin po pangging sa inyo pong bintana, ang mga napakamalas na hindi dapat nakatapat po dito. Dahil ito'y pinaniniwalaan na isa sa mga nagiging dahilan kung bakit ikaw ay lagi na lamang pong minamalas. Unahin po muna natin mga bossing, halimbawa sa ating pong main door. Ang main door po natin ay napakamalas kung ito po ay katapat mismo ng puso. Malas po yan mga bossing. Ganon din po mga bossing kasi sinasabi nila na kapag may pumapasok na swerte ay kaagad ding itong lumalabas. Ganon din po napakamalas ng inyo pong main door kung katapat ito ng mismong kanal. Pagbukas ng main door, katapat ay kanal mga bossing. Malas din po yan. Dahil di ba ang kanal ay mabaho, yan po ay pinamumugaran ng mga negatibong espiritu. Kapag po yan ay dire-diretso po yung papasok sa loob ng inyo pong tahanan. Kaya kailangan, titignan nyo po yung main door ninyo kung katapat nito ay may kanal or ng bangin. Or kaya po, malas din kung ito po ay merong balon kayo. Tapos katapat mismo ng inyo pong main door, malas din po yan mga bossing. Ngayon po, wala tayong kakayahan na baguhin, ilipat ang ating pong main door, iisod-isod ng konti, kung wala namang kakayahan at gagastos pa tayo, i-maintain nyo lamang po na dapat ay meron kayong ganito. Kumuha ka ng kalahating basong tubig na napakalinis at ganoon din po mga bossing kong isang kutsara na asin. Sabayan nyo rin po ito ng 3 kutsara na suka at lagyan ito ng piso. Lagyan ito mga bossing ko ng platito, yung mismo ng baso, dahil ito ay maaaring lumabas ang asin mga bossing ko sa labas, mamumuti ang baso po ninyo, at dyan po ay marami ng nahigop na negatibong enerhiya. Kapag ganyan na sitwasyon, kunin ang piso at ugasan at itapon nyo na mismo mga bossing ko ang inyo pong baso na pinaglagyan ng asin at suka mga bossing. At tubig, yan, tapon nyo na po yan sa inyo pong basurahan. Pagkatapos ay gumawa muli kayo ng panibago. Ito naman po mga bossing. Napakamalas mga bossing ko kung ang inyo pong damitan o ang inyo pong sampayan ay nakaharap mismo sa mismong bintana po ninyo. Dahil sinasabi nila, lalo na kung ito ay hahayaan nyo pa sa gabi, iyan po ay maaaring dikitan ng mga negatibong enerhiya na kapag sinuot po ninyo, magiging mainitin ang inyong ulo or kaya kayo ay mamalasin. Yan po ay isa sa mga malas na maaaring tinatapat nyo rin sa inyo pong bintana mga bossing. Kaya huwag nyo itatapat sa mismong bintana mga bossing ko ang inyo pong sampayan. Yan po ay umahatak po ng mga negatibong enerhiya at maaaring yan po ay pag kumapit na kamalasan ay dire-diretso sa inyo pong bintana. Kaya mas mainam, ililis nyo po ng konti. Huwag tapat-tapat mga bossing. Ngayon pa mga bossing, huwag na huwag ka rin po na magpapausok mga bossing ko, lalo na yung mga baso-basura na nakatapat po ito mga bossing ko sa may bintana. Layo-layo ka ng pagpapausok. Pero alam ko ngayon, bawal na yung pagpapausok. Yan, bawal na yung nagpapausok mismo ng sisiga. Ngayon po, ito po isa sa mga ilan sa mga naniniwala kayo pero kung hindi kayo naniniwala, huwag nyo lang pansinin. Ngayon pa mga bossing, ano naman ang mga pangontra kung maliit yung space? At talagang dyan na talaga yan. Kung bagay pamana na sa inyo ng inyong ninuno, maliit ang space at dyan na po yung sampayan. Ang gawin nyo lamang po mga bossing ko, huwag kang magpapawala na kagaya ng lagi ko sinasabi na windchime. Kasi nagtataboy po yan ng kamalasan. Yan po mga bossing ko, once na tumutunog po yan. Ako po dito mga bossing, kaya minsan para may lumalagotok, umahampas sa hangin. Naglagay ako dito ng windchime sa may silangan. Kasi silangan po namin ito mga bossing ko. Tapos, lagi siyang nahanginan. Yun, tunog po siya ng tunog. Nagtataboy po yan ng malas. Proven po yan. Dati-dati wala akong ganyan. Wala rin ako pambiling ganyan. Nagsimula lang po ako mga bossing ko sa mga bawang, daon ng laurel, liwanag ng sinag ng araw. Wala akong pambili ng ring light, mga bossing. Ngayon pa mga bossing, nung sinuwerte na nga po, mga bossing, proven na maswerte. Yan, nakakabili na ako ng mga windchime, mga bossing. Na-proven naman na
mas naging maswerte dahil nga po nakapagtaboy ng kamalasan. Basta lagi kang positibo sa buhay mga bossing. Huwag nyo isipin na malas po kayo. Basta inisip nyo na malas kayo, malas nga po ang mga nagaganap. Yan po yung mga ilan mga bossing ko na mga senyales na maaaring may mga negatibong enerhiya sa loob ng inyong tahanan. Ito pa, na maaaring pumasok mga malas na katapat mga bossing ko ng inyo pong pintuan or kaya po ng inyo pong bintana mga bossing. Ito pa mga bossing, kung katapat ng inyong pintuan mga bossing ko ay kanluran, isang malaking X din po yan mga bossing. Kapag ang inyong main door, kaya dapat pag bibili ka ng bahay or magpapatayo ka ng bahay, alam ninyo na mas mainam na ang main door po ninyo ay nakatapat sa may silangan. Yung po ang pinaka-the best mga bossing ko para tuloy-tuloy ang pasok ng swerte. Kasi kami po ganun din mga bossing. Sa may silangan po, kaya nung pinapagawa po ito, pati hagdanan, oro, plata, mata. Kaya kailangan magtatapos sa oro kasi tagumpay po yun sa buhay. Yung mata, negative po yun. Kaya titignan nyo po muna. Halimbawa naman, nakita nyo, bibili ka ng bahay, syempre may kakayahan pa kayo, may pera pa kayo niyan. Tanong nyo kung pwedeng ilipat yung main door. Kasi dapat po, pinaka maswerte ang main door ay sa may silangan kung saan nasinag at sinag ng araw mga bossing. Ganoon di po mga bossing ko, napakamalas ko ang inyo pong main door ay katapat mga bossing ko ng mismong sementeryo. Malas po yun kasi ang mga sementeryo, di ba, mga yumao, maaaring mga espiritong yan, pumunta yan sa inyo mga bossing. Kaya hindi rin po kagandahan kung ang mismong bahay na inyo ay itatapat nyo sa mismong sementeryo. Kaya mas mainam siguro kung halimbawa, ito sementeryo, nandito ako sa likod. Malapit din kami sa sementeryo, pero hindi kami nakatapat. Medyo malayo ng konti. Hindi sa mismong katapat mismo or kaya sa likod. Kung nasa likod nyo yung sementeryo, maglagay ka dyan ng mga windshine. Pantaboy po kasi yan ng mga negatibong enerhiya. O kaya kagaya na nabanggit ko nga po sa inyo, bagwa. Kasi yung bagwa, yung salamin yan, papasok pa lang yan, talbog na po yan kaagad. Hindi po yan makaka-enter sa loob ng inyong tahanan. Dapat alam po natin yan mga bossing. Kasi once nalarga ka lang ng larga, halimbawa, doon sa nilipatan nyo, kanya, nangungupahan kayo, meron akong kakailangan ganyan, nangungupahan po sila. Ngayon po, sinuwerte sila doon kasi ang kanilang tahanan doon, nakaayon sa punsoy na nasa may silangan dapat, hindi siya tapatan, okay po siya, kumbaga naka-jackpot siya doon. Ngayon, naisipan niya, dahil may pera na po siya, naisipan niya bumili ng sarili po niya. Kaya lang po, dahil sa, parang naisipan lang masaya na siya na nakabili siya pero hindi nakaayon sa punsoy, hindi niya napansin ito, hindi niya alam. Hanggang sa, nung lumipat na siya doon, tuwan-tuwa siya ng una dahil nga po sila po yung nagkaroon ng sarili nila, hindi nila alam, kaya ito ay nabenta dahil ang dami ng mga pagsubok na pinagdaanan sa bahay na yon mga bossing. Marami ng mga kabalasan mga bossing. Meron din ako kakilala may multo mismo sa bahay nila mga bossing. At ang dami rin mga negatibo, kung hindi naman sila katapat ng sementeryo, pero ang dami mga negatibo at hindi rin siguro naniniwala na mga tapatan ng pinto, malas maglagay ng ganito sa ilalim ng hagdanan, malas yung katapat mismo ng mga ganon mga bossing, kasi ganon sa kanila. Ngayon po, dahil hindi sila naniniwala sa ganon, at hindi na rin nila alam yon, nagtaka sila, bakit ginumulan na palipat tayo dito, ang dami ng mga pagsubok. Mantala sa inuupahan daw po nila dati, sinuswerte sila. Kasi maganda yung pwesto ng lugar nila dati. Nasa ganun po yun. Kaya dapat po alam po natin mga bossing. Yung po mga bossing, kung kayo pinaniwala at nais po yung gawin mga bossing, mainam na alam niyo po yan. At yung mga tinuro ko kung anong mga mabisang proteksyon at para pangontra, para hindi kayo malasin, subukan niyo po yung mga bossing. Kaya kung kayo pinaniwala at nais po yung gawin, at siya mga bossing, good luck po sa inyo po lahat.